Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction o opinion itong Post the Numbers Game in Manila. Title, Senate Blue Ribbon to Study PBBM's Role in Flood Control Scam. Oh, really? Maniwala ba kayo? Inabsuelto na ni Lacson si Pangulong Marcos, wala daw siyang kinalaman eh. Tapos ngayon, pag-aaralan kung meron siyang kinalaman. Ano ba yan? Laban bawi. The Senate Blue Ribbon Committee is preparing to re-examine. Na-examine na nila noon, wala daw kinalaman. Bakit kailangang i-re-examine pa? Huwag na po! Maawa po kayo sa taong bayan. Tapusin nyo na yung report ninyo, Blue Ribbon. At bahala na ang taong bayan humusga. Re-examine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s potential involvement in the ongoing flood control project controversy. Ay, nako. According to Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, who chairs the panel, the majority will convene to discuss amendments to the draft report and address the President's possible liability. Huwag na! Huwag nyo nang isama ang Pangulo. Parang awan nyo na po, Senator Lacson. Malinis po ang Pangulo. Kayo nang nagsabi. Wala siyang natanggap na kickback. Di ba? Huwag na. Sayang lang ang inyong pagod. Kailan nung nagsalita si Saldico? Through Yusek Bersamin, inutusan ako ng Pangulo na magsingit budget insertion ng 100 billion. Ito ang resibo. Nilabas niya. Detalyadong resibo. Pinag-aralan ni Lacson. Wow! Nagsalita. Sabi ni Senator Lacson, yes, totoo nga. Merong budget insertion 100 billion. But! Ang investigador naging hukom. Sabi niya, walang natanggap ng Pangulo na kickback. Ang nakatanggap, sino daw? Bersamin and sino ba yung isa? Amina Pangandaman. Sinabi niya yan. Kailan ngayon, lumalabas, merong text messages between the President and Yusek Bersamin na nakakatanggap ng Pangulo. Very specific nga, yung isa 7 billion. Tapos yung mga nakukolekta ni Yusek Bersamin, ginamit pala nung kampanya, nung midterm election. At nakatanggap di umano ng pondo si Lacson at Soto bilang mga kandidato ng alyansa. Wow naman! Kaya pala. Ano yung kaya pala? Ambot. Hindi ko na Ay, huwag na. Lacson is stressed that the investigation has uncovered. Ito na nga no direct evidence linking Marcos to bribery or negligence, describing the inquiry as a continuing work in progress. Huwag nang work in progress. Di ba may draft report na kayo? I-finalize nyo na. Submit na. Ganun lang. Wala na kaming asahan. Ako hindi na ako asa kung anumang investigasyon pa ang gagawin ng Blue Ribbon. Naumay na. Nadismaya na. Wala na akong aasahan sa Blue Ribbon report niyan. Personal opinion ko lang ito. Wala na. Nada. Why? No hope. He clarified that the President's role is confined to approving the General Appropriations Act drafted by Congress rather than creating the budget itself. An earlier impeachment complaint against Marcos, which alleged kickbacks from so-called ghost flood control projects, was dismissed by the House Committee on Justice for lack of sufficient evidence. Meanwhile,
The new Blue Ribbon Draft report recommends investigation against Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, and Francis Escudero. Though some amendments are expected, recommendations against Villanueva and Estrada are likely to stand amid related proofs. Senator Erwin Tolfo previously noted that at least 11 senators are advocating changes to the leaked unofficial draft, which calls for further scrutiny and potential charges against various lawmakers and officials. So yun. Tanong mga kaibigan, may aasahan pa ba kayo sa Blue Ribbon investigation ni Senator Lacson? Paki-comment ko, no? Ako wala na akong aasahan. Ganun lang. Okay, so tingnan natin people who reacted. 8,600 nag-react. 7,300 ang tumatawa, hindi na naniniwala kay Lacson. 124 ang galit. 1,000 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. So, ilang percent yan? Estimate ko, mga 85% hindi naniniwala kay Lacson. 15% lang ang naniniwala sa kanya. Okay, basa tayo sa mga comments. Ed Casby, hanggat si Ting Lacson ang chairman, no one can touch PBBM. Yan, agree ako niyan. Untouchable si BBM habang nandyan si Soto at Lacson. Luchi Marie, poro ek-ek lang si Pink. Pinky. Halos lahat ng comments dito negative para sa kanya eh. Jeffrey Pon, at the end, Duterte pa rin ang may kasalanan. New tactics, old sin. Yes! Junior Lobo, it should be called Pink Ribbon Committee. Eric Galang, nakagawa na sila ng script. Jose Toralba Jr., Master of Scripted Lacson, Protector ni Ngagba, parehas. Verino Aragon, malabo at magulo talaga ang investigasyon. Meron lang kasing pinag-iinitan at merong nililihisan. Yan po ang alam ng marami. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate Matagalog Yero. So mo ni ang ato pa ni Ate. Ginoon man ko. Dari ka. Ano ko rin mo pala. Ano ang nagansang tanipit sa Nagyod og atop. Og karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang inyong balay.
Sin, ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano, limang ka. So pila na imong edad ite? 39 naman gud. 39, so na kay anak. Kabalay. Na kay anak. Naa. O sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.